Kumusta? Ating balikan ang isa sa pinakamahalagang alamat dito sa Pilipinas. Isang kwento to tungkol sa pag-ibig, kalikasan, at syempre yung trahedya sa likod ng isang napakatanyag na bundok. Yan! Yan yung tanong na nasa puso ng epiko ni Maria Makiling. Siya yung isang makapangyarihang diwata na isinilang para mamuno sa isang paraisong bundok. Sige, simulan na natin tong kwento. Okay, so ang kwento natin nagsisimula to sa sagradong tuktok ng bundok Makiling. Ito yung lugar na sinasabing tahanan ng mga makapangyarihang batala. At dito nga isinilang si Maria na nakatakdang maging tagapagbantay ng bundok. Pero teka, hindi siya basta-bastang espiritu lang ha. Isa siyang diwata. Sabi sa kwento, nung isinilang siya, yung mga tuyong sapa bigla na lang daw umagos ng gatas at pulot. Yung presensya niya pa lang, ginawa ng isang buhay na paraiso ang buong bundok. Grabe yung connection niya sa kalikasan. Imagine niyo, bawat tapak niya may tumutubong bulaklak. Kahit yung mga mababangis na hayop lumalapit sa kanya, nagpapaamo, kumbaga isang mundong perpekto. Pero alam niyo naman sa mga kwento, 'di ba? Yung mga ganyang bagay malapit ng magbago. So, etong si Maria, naging curious siya sa mundo ng mga tao. Nagbabalat kayo siya bilang isang simpleng dalaga para bisitahin yung mga bayan sa paanan ng bundok. At doon, namangha siya sa buhay nila, sa hirap at saya. Pero sa lahat ng nakita niya, may isang mortal na agad nakakuha ng atensyon niya. Isang araw, si Gatdula, habang nangangaso malapit sa ilog Kambantok, bigla niyang natagpuan si Maria na naliligo. Sabi sa kwento, abot sakong daw ang buhok niya na kumikinang sa tubig. Sa isang tingin pa lang, etong si Gatdula nahulog na agad sa hiwaga at ganda ng dalaga. At dito na nagsimula ang lahat. Yung koneksyon nila sobrang instant at sobrang lakas. Dahil dito, gagawa sila ng isang pangako na susubok sa hangganan ng kanilang magkaibang mundo. Dito sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balite, doon na ipinahayag ni Gatdula ang pag-ibig niya at tinanggap naman siya ni Maria. Ang pangako nila, magiging isa ang kanilang mga kaluluwa kahit pa magkahiwalay ang langit at lupa. Pero syempre, sa bawat magandang love story, may kontrabida, di ba? At yung dalisay nilang pag-iibigan, may nagmamasid pala. Yan si Lakan Bugtonggan, isang malupit na pinuno na hindi lang yung ginto ng bundok ang habol, kundi pati na rin si Maria mismo. Para protektahan si Gatdula, binigyan siya ni Maria ng isang mahiwagang puting panyo, isang agimat kumbaga. At kailangan niya to agad kasi nung sinalakay ni Lakan Bugtongan ang nayon nila Gatdula, aba, gumana yung panyo. Walang kahit ano sandata na tumatablan sa kanya. So nanalo sila sa laban, oo. Pero hindi pa pala tapos ang gulo. Yung paulit-ulit na kasakiman ng mga tao, ito na yung gigising sa isang kapangyarihan na matagal nang natutulog. Ang masaklap, pagkatapos ng laban, bumagsak ang katawan ni Gatdula. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa sobrang pagod at pangungulila kay Maria. Bumaba si Maria mula sa palasyo niya para samahan siya. Inalok pa nga niya si Gatdula ng immortalidad, pero tumanggi ito. Sapat na raw na minahal siya ng isang diwata. At habang nagluluksa si Maria, etong si Lakan Bugtongan walang kapaguran. Gumawa pa ng huling attempt para hulihin si Maria gamit ang isang mahiwagang lambat. At ito na yung breaking point. Napuno na ang salop ika nga. Naglaho na ang pasensya ni Maria at nagising ang puot ng buong bundok. Unang-una, yung mga ugat ng puno sa bundok bigla na lang gumalaw na parang mga ahas. At hinila nila pababa sa lupa yung mga sundalo ni Lakan Bugtongan. Pagkatapos nun, yung langit naging kulay dugo. At ang umulan, hindi tubig, kundi mga nag-aapoy na bato, diretso sa kuta ng mga kalaban. At para tapusin ang lahat, sa isang kumpas lang ni Maria bumuka ang lupa at nilamon nito ang buong kuta. Sa lugar kung saan yun lumubog, isang bagong lawa ang nabuo, isang permanenteng marka ng galit niya. Pero kahit nagtagumpay siya laban sa kasamaan, ang natira kay Maria ay puro pighati. Pagbalik niya, wala na ang mortal niyang minamahal. Pumanaw na si Gatdula. At yung mahiwagang panyo, naging isang puting ibon daw at lumipad papunta sa tuktok ng bundok. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Hindi lang si Maria, kundi pati na rin ang buong bundok. Yung kalungkutan niya,
nag-iwan ng permanenteng marka sa buong tanawin. Kung dati yung bundok ay isang paraiso, ngayon, iba na. Nawala na yung mga gintong prutas, naging ordinaryong puno na lang. Yung mga daan, naging matinik at maputik. Para bang yung bundok mismo, kasama niyang nagluluksa, salamin ng wasak niyang puso. At ito siguro yung pinakakilalang bahagi ng kwento. Sinasabi na yung mismong hugis ng bundok nagbago, naging anyo ng isang babaeng nakahiga. Si Maria raw yon na tila natutulog walang hanggang naghihintay. Pero hindi lang siya isang anyo sa kalangitan. Nananatiling aktibo raw ang espiritu niya. Sinusubok niya yung puso ng mga pumapasok sa kaharian niya. Pag sakim ka raw, maliligaw ka o di kaya'y babaliktad ang suot mo. Pero kung malinis ang puso mo, baka yung luyang mapupulot mo maging purong ginto. Kaya ang tanong na naiiwan ay, ano ba ang hinihintay niya? Sabi sa epiko, naghihintay daw siya ng panahon na matututo na tayong mga tao na mahalin ang kalikasan na kasing dalisay at tapat ng pagmamahal ni Gatdula sa kanya. At yan, isang bagay yan na sulit pag-isipan.